Yes, isang mapagpalang buhay muli sa inyong lahat mga OFWers all around the world. Tumuli inyong lingkod, DJ Double D. At syempre po, I'm sure nakarating kayo dito sa video na to dahil kinlik nyo ang ating teaser video. Di ba? Meron na comment the link below for the full version. Ito na po ang full version ng sinasabi natin na emotional blackmail para sa mga kababayan nating OFWs. Again, paalala po, hindi po natin nilalahat pero nakakalungkot po. Totoo po ito nangyari at marami pong ganito ang sitwasyon. So pag-uusapan po natin ngayon yung tinatawag na ikaw ay bina-blackmail ng iyong mga pamilya, no? Talagang nagdadrama, di ba, no? Umiiyak, nanunumbat pa nga minsan at pinare-realize sa'yo na obligasyon mo ito, lalong-lalo na yung sinasabi nga, mga tuition na yan, ayan na, no? So sabi nga, di ba, okay lang naman, di ba, talaga naman nararapat kung ikaw ay yung sa immediate family mo, no? Yung hindi extended family, yung immediate family mo, yung anak mo, di ba, kung ang asawa mo ay nag-aaral pa rin, or yung apo mo, kung meron na, yun dapat talaga yung sinusuportahan mo, dahil yun ang obligasyon bilang ama or bilang ina naman. Pero pagdating sa mga kamag-anak, again, di natin nalalahat ha, pero maraming ganito, naku, nakakagigil. Si ate, si kuya, walang trabaho, yung mga anak, ang dami, sandamukal, no, dinaig ka pa. Kung ikaw nga ay may 2, 3, 4 lang siya, 8, 6, 7, aray ko po. Lahat po yun ay bigla na lang inasa sa'yo kung ikaw ay nag-a-abroad. Tama po ba? Nakaka-relate po ba karamihan? Parang isang barangay na ata ang pinag-aral mo. Aray ko po. Unang-una po, kung gusto talaga matuto ng isang bata, magpupursige po yan at maaari po maging scholar. Diba? Hindi naman lahat ganun katalino at hindi ganun kasipag, kaya maaaring hindi nga naman yung iba nakapag-scholar. Swerte na lang natin kung may mga nakapag-scholar dyan. Pero ito na nga, ang tanong ko po sa inyo, bakit? Responsibilidad ng pag-uusapan dito at saka accountability. Bakit ikaw ang magpapaaral, kabayan, sa mga hindi mo naman anak na kapatid mo, anak na kamag-anak mo, na sila naman na may kagustuhan niya, na paramihin ang anak nila at hindi nila kayang pag-aralin lahat. Tama po ba? Medyo masakit po yun, pero totoo. Sila ang nagpakasarap, di ba? Sila ang naggawa ng ganyang karaming anak. Bakit ikaw ngayon inuobliga? Lalo kung bunso ka o mas mabata ka sa kanila, para pag-aralin ng kanilang mga anak. Hindi po ba responsibilidad yan ng magulang? Ang tanong po, pag hindi nyo pinag-aral yung mga pamangkin nyo, kung meron na kayo na pag-aral, so be it. Pero pag meron na naman makasunod, ikaw pa rin ang inuobliga. Hindi po ba pag hindi nyo yan tinulungan sa tuition yan, ay gagawa ng paraan dapat yung mga magulang at yung mga naunang kapatid na napag-aral mo na at may trabaho na? Tama po ba? O tama. Kasi po, inaabuso na po kayo. Inaabuso na tayo. Kasi nasanay na nang nakaganyan. Ang comfort zone po ng magulang, lalong-lalo na nanggigigil po ako sa ganyan, naku, nakaganyan na lang. Nasan ang dignidad mo? Nasan ang iyong sinasabing yung pride na lang lalo na sa ama, na dapat ikaw ang nagpapoprovide sa iyong pamilya, isa na dyan ang edukasyon. Tama po ba? Kasi kawawa naman po yung mga OFWs, hindi po common na sa OFWs ay mayaman na. Ang tingin po natin sa kanila parang ATM na bawat kalabit, bawat iyak ay magbibigay. Hindi po ganun. Sabi ko nga, subukan nyo kaya mag-abroad para malaman nyo kung gaano kahirap ang pagiging OFW. I'm sure marami pong magchat-chat dyan at nakasabing #relate at totoo ang sinasabi nyo. Ngayon, para sa mga OFWs, wag po natin itolerate. Kasi partly po, tayo din yung may pagkukulang kasi nga, tinolerate po natin na bigyan sila ng bigyan. I'm sure po, hindi titigil ang mundo niyan kung tuturuan mo leksyon at sabihin sa kanila, ito lang talaga ang kinikita ko, hindi ko na kaya magbigay dahil ito naman ipara sa aking primary na pamilya, yung pamilya mo talaga. Sila ang mas importante. Tama po ba? Kaya doon naman sa mga naiwan sa Pilipinas, magbanat ng boto. At mag-try ka rin kaya mag-OFW para makita mo na ganun pala siya kahirap. Hindi siya ganun sinasabi natin na kapag abroad lang ay masarap ang buhay. Hindi po. Subukan mo rin mag-abroad para maramdaman mo at pangalawa, ikaw naman ang mag-provide sa pamilya mo. Hiyang-hiya naman ako sa iyo. Sabi nga, di ba? Anak ka ng anak, iaasa mo sa iba. Maling-mali po yan na kultura natin. Again, hindi po lahat pero karamihan. Tama po ba? Kaya dun sa mga nasa abroad po, sabi nga natin, mga OFWers, be wise, be smart,
be an OF winner. Huwag na pong magpatali sa emotional blackmail na kailangan na ikaw ang magbigay ng pantuition sa hindi mo na nga primary na pamilya. At isa pa dyan, nakakalungkot, pagdating ng araw, hindi ka nakakasiguro dyan sa mga pinag-aral mo at hindi mo rin mapapaubliga sila o pipilitin na tulungan ka naman pagdating ng araw pag ikaw na ang nangailangan. Karamihan po, walang bumabalik sa kanila na pagtulong. Hindi po nila lahat, pero karamihan nakakalimutan ka na at puro na rin dahilan. Yan po ang masakit na katotohanan. Kaya, again, be an OF winner, kabayan. Ito na po pag-usapan natin good news. Meron po tayong programa na tinatawag na Freedom Business, which is sa pangalan pa lang, Freedom, Kalayaan, Business na walang kapital at walang puhunan. There's such thing, meron po yan. Kaya kung gusto niyo po, I'm sure hindi lang gusto, kailangan mag-click na po sa link sa below o sa baba at or PM is the key, no? PM nyo lang po or comment kung sino man ang nag-post nitong video na to para maturuan po namin kayo ng Freedom Business para magdagdag income sa atin at mas mabilis tayo makauwi sa Pilipinas ng free, malaya, rich, mayaman at masagana and never have to work abroad again. So maraming salamat po. Ito muli yung lingkod, DJ Double D. Salamat! Bye-bye!